At magkukwentuhan tayo about uh, sa mga ano rito, yung bang bakit hindi nililibing kapag tag-snow ang mga patay dito sa Czech Republic. Ikukwento ko sa inyo kasi nakita ko mismo sa mga kamag-anak ko rito kung ano ang patakaran ng paglilibing dito. Kaya makinig kayo para malaman yung mga ganitong kwento-kwento tungkol sa Europe. Maybe sa Pilipinas, maraming hindi nakakalam na mga ganitong kwento. Yung bang hindi ka basta-basta idilibing na lang ng kamag-anak mo kapag patay ka na rito sa Czech Republic. Hindi kagaya sa Pilipinas, pagpatay mga ilang araw nagmamadali ng ilibing. Dito hindi, depende sa ano sa buwan, kung may tag-snow, tag-araw, tag-init. Kung tag-init, ay ililibing nila kaagad. Pero tag-snow, hindi sila naglilibing ng mga patay pag tag-snow. Kasi hindi basta-basta inililibing ang namatay kapag taglamig o may niebe, yung bang snow dito sa Czech Republic dahil sa kombinasyon ng practical o legal na pangkulturang dahilan. Yun ang sabi nila. Sabi ng asawa ko kasi nagtatanong-tanong ako sa kanya Hindi ko rin alam ang ganito kasi nung namatay ang lola niya, tsaka ko nalaman bakit hindi nyo pa nililibing yung lola ninyo. Sabi ko sa kanya, ilang buwan na, magtatatlong buwan na nasa morgue pa yung nanay ninyo. Sabi ko, yung lola nyo at saka yung nanay mo, ba't hindi mo pagsabihan? Sabi ko gano'n. Tapos yung nanay mo nag-beber house pa. Sabi ko gano'n sa kanya, ba't gano'n kayo dito? Sabi ko gano'n. Hindi ko pala alam may tradisyon sila. Mga ganyan. Kasi kapag pag may snow, siyempre matigas ang lupa. Sabi ng asawa ko, pinaliwanag sa akin. Matigas ang lupa kapag nagigilo sa winter. Frozen yung lupa. Walang gustong maghukay. Napakahirap daw maghukay or imposible raw hukayin yung libingan ng libingan para sa mga patay. Kailangan daw ng heavy equipment sa paghuhukay. Kaya delikado raw kapag nagigilo ang lupa, matigas daw. Kaya hindi pwedeng ilibing yung mga patay kapag frozen yung lupa. Kasi yung pangunahing dahilan nila, regulasyon o kalusugan ng publiko. May mahigpit na batas sa Czech Republic tungkol dito. Sabi ng asawa ko, tamang lalim ng libingan daw. Tapos kondisyon ng lupa, kalinisan at kaligtasan. Siyempre, uunahin nila yung pag-snow talaga, yung lupa talaga rito kapag naglalakad ka, yelong-yelo, hindi mo talaga mahukay, matigas. Kaya hindi pwedeng maghukay daw ng sa tuwing taglamig daw, tag-snow. Or kapag frozen ng lupa, hindi sila naghuhukay. Kaya pinagpapaliban nila yung libing. Nung libing ng lola nila, pinagpaliban nila ng ilang buwan kaya nanatili sa morgue yung bangkay ng lola niya. Kasi tag-snow ng time na yun sabi, kailan niyo ililibing? Sabi ko, nagtatanong-tanong ako sa kanya, kailan niyo ba talaga ililibing yung lola ninyo? Sabi ko, parang ako pa aburido kaysa sa kanila. Hindi ko naman pala alam ang mga tradition dito sa paglilibing. Sabi ko, grabe naman kayo. Sabi ko, maawa naman kayo sa lola ninyo. Sabi ko gano'n sa kanya. Ilang buwan na sa hospital or sa morgue, sabi ko gano'n sa kanya. Or hindi nyo man lang dinadalaw yung lola ninyo. Sabi ko, or yung nanay mo. Sabi ko gano'n sa kanya. Ganito palang dahilan kung bakit hindi nila dinadalaw or nandun lang sa morgue kasi bawal daw ilibing.
kailangan maghintay daw ng tamang kondisyon ng temperature ng lupa. Yun ang sabi niya. Karamihan dito sa Europe, kasama na ang Czech Republic, ganun ang style ng paglilibing ng mga patay nila pag tag-snow. Ilalagay muna ang mga bangkay sa cold storage or sa morgue. Hinihintay ang spring or mas mainit na panahon bago ilibing, ganun. Normal to at tinatanggap ito sa kultura nila. Kaya pala, tanong ako ng tanong sa sako, ba't hindi mo pa nililibing yung nanay mo? Sabi kong gano'n sa kanya. Ba't nasa morgue pa? Gano'n pala ang kultura nila. Eh, malay ko ba? Kaya, ako pang aburido, ha? Sabi ko, yung nanay mo at sabi kong gano'n sa kanya, siya. Araw-araw na lang kayo nagsya-shopping or di kaya wala kayong pakialam doon sa lola ninyo. Nagdadada ako doon sa asawa ko, pati yung nanay mo, sabi kong gano'n sa kanya. Hindi ko pala alam yung kultura, gano'n pala. Nung time na yun, tag-snow. Bawal pala maglibing rito kapag tag-snow. Hindi ko rin alam Ayun. Kasi sa paniniwalang pangkultura, yun ang dahilan. Mas pinahahalagahan nila ang maayos at disinting libing. Nung spring na, wala nang snow, sumama ako dun sa libing. Lang yung siya, yung kapatid niya, tsaka yung asawa ng kapatid niya at ako lang ang nandoon, tsaka yung mga anak nila. Yun lang ang kumbaga itinuturing na disinting libing, yun yung mga kamag-anak lang. At tamang seremonya, may pari rin na pupunta dun sa libingan. Ayun. Mas okay pala sa kanila ang maghintay kaysa ilibing kaagad sa tamang kondisyon ng temperature ng lupa nila. Yung pala ang dahilan. Ang ginagawa muna nila, ikinikremit muna nila yung bangkay. Tapos nananatili doon muna yung abo ng bangkay sa cremation. Tapos pag taglamig na, at saka dinadala sa simenteryo at ililibing yung abo. Iba rito kasi sa Taiwan pwede mong iuwi yung abo sa bahay hindi nila inililibing ewan ko lang dyan sa Pilipinas kung anong pamamaraan kasi hindi ko pa nakikita. Pero yung iba sa Taiwan, ang ginagawa nila, yung abo, inihahagis nila sa sa tubig, sa dagat. Ayun. Ito pala ang practical na gawain ng mga taga-Europe, yung kapag tag-snow, hindi sila basta-basta naghuhukay ng lupa. Kahit napatay na yung mga kamag-anak mo o kahit na sino sa pamilya, hindi nila basta pala inililibing ng basta-basta. Maghintay kung kailan spring or summer. Tsaka sila disinting seremonya ng mga patay nila. Hindi dahil daw sabi ng sako, hindi dahil sa ayaw nilang ilibing yung lola nila kaagad. Ang problema raw, yung mga taga-Morque o ayaw nilang maghukay kasi matigas daw ang lupa, walang may gusto at bawal daw. Frozen daw yung lupa kaya hindi sila makapaghukay. Ayun. Magkaiba talaga ang rito, no? Mga tradisyon na or kultura ng mga European at saka mga Pilipino at saka Czechwa. Kasi tatlong bansang nilakyan ko dito sa Europe, sa Taiwan, tsaka sa Pilipinas. Magkaiba pala. Kaya pwede ko ipaliwanag yung tatlong country kung magkakaiba. Siyempre yung Taiwan at China magkaparihas din. Ayan, ikukwento ko sa inyo yung yung nangyari sa lola niya. Ayan. Ngayon, sasabihin ko sa iyo yung mga patay dito. Nung
namatay ang lola nila, yung nanay ng nanay niya, namatay mag-isa sa bahay. Alam niyo yung matatanda rito, mag-isa na lang sa bahay. Kung halimbawa yung mga anak ayaw nang umuwi at tumira sa sa bahay mo, for example, ikaw na nanay, at may sariling pamilya ng yung mga anak mo, minsan ka na lang dinadalaw. Yun ang namatay mag-isa lang sa bahay. Kasi ang kwento doon sa lola niya, kumakain, hindi na kasi makapagluto eh. Malayo kasi yung bahay ng lola niya eh. Mga 3 oras ang biyahe, ang bahay ng lola niya noon. Biyahe kami doon. Nakita ko pa yung lola niya eh, bago mamatay. Namatay siya mag-isa sa bahay. Nandito yung anak niya at saka yung mga apo niya sa malayong lugar. Bakit nila nalaman? Kasi yung lola niya sa harapan mismo ng school nila, ang bahay niya, ay doon siya kumakain sa school. Minsan, isang araw, hindi na siya pumunta doon sa school para kumain. Napansin ng mga guro tsaka principal na wala na si lola doon na kumain. Kaya nung sarap lang naman ng school yung bahay niya. Pinuntahan nila, tumawag sila ng pulis. Kasi kahit kailan, hindi pa yun absent sa school para kumain. Yung araw lang na yun, na hindi siya nakapunta, di nag-alala yung mga teacher. Kung anong nangyari sa lola. Ayun, tumawag sila ng pulis. At mag-isa siya sa bahay kasi. Nung nakita nila, sinilip nila yung bintana ni lola, ng nanay ng biyanan ko. Nung sinilip nila, hindi na gumagalaw. Ayun, tumawag sila ng pulis. At ngayon, yung pulis naman, inakalak yung malaking gate niya. Yung mga pulis naman, tumawag sila ng bumbero para magbukas yung fire truck para makatawid sila doon sa gate. Ayun, pati yung mayor pumunta rin doon sa bahay ng lola kasi popular siya eh. Siya ang pinaka matanda doon sa lugar na yon. Ay nung namatay na, dinala sa hospital. Siya? I'm still cooking. Oh. Maybe 5 minutes more or 10 minutes more. Okay. Nasaan ako? Yung dinala siya yung bangkay niya dinala sa morgue, sa hospital. Mura lang rito ang pagpapa-cremate. Yata 13,000 yata eh. Hindi kagaya sa Taiwan do. Diyos ko po, mahal ang mamatay sa Taiwan. 150,000 ang gagastusin mo sa pag-cremate ng tao. Pag namatay ka doon. Dito, 13,000 lang. At ano pa yun? Hindi ko yung kwento doon sa lola niya namatay. Namatay siya, tag-snow. Taglamig. Hindi basta-basta siya inilibing. Hindi siya basta-basta inilibing sa cemetery. Kasi yung mga puninarya ayaw nilang maghukay ng yung lupa para ibaon yung mga yung mga namatay. Hindi sila kapag taglamig, tag-snow, yun ang patakaran nila rito sa mga puninarya. Walang gustong maghukay kasi taglamig, malamig yung lupa. Kaya hinintay nila ng mga 2 buwan yata bago na ilibing or 3 buwan bago nilibing yung lola niya sa cemetery. Pero yung bangkay ng lola niya nasa sa morgue. Na-cremate na yata, pero yung abo niya, hindi yung mga abo rito,
ibinabaon sa lupa. O, hindi dinadala sa bahay. Ibinabaon nila sa lupa yung abo, yung cremation, at hindi iniuuwi sa bahay nila. Ayun. Ganun pala yung mga namatay dito eh. First time kong nakita yung namatay kasi yung mga namamatay, nakapagtagis no, hindi pwedeng ibaon yung mga yung mga patay basta-basta pag may snow. Kailangan maghintay ng yung spring or summer bago maghukay sa simenteryo. Ganun ang kasi di ba sa atin pag namatay mga 3 or 4 na araw inililibing na. Dito hindi, maghintay ka kung kailan available ang mga morgue or yung mga tagahukay ng simenteryo. Yun. Iba ang patakaran dito eh. Maghihintay ka. Tapos yung mga yung mga abo, di ba sabi ko sa inyo hindi dinadala sa bahay. Yung butas ng lupa, di ba sa atin sa simenteryo pag namatay, isang tao lang ang nakalagay dun sa sa butas na sa simenteryo, di ba? Isang taon lang. Dito sa kanila, doon sa butas na yun, lahat na nandoon na, buong pamilya, hanggat hindi napupuno yung butas na yun sa simenteryo. Halimbawa kamag-anak mo, parang matipid ba? Kasi di ba sa atin kapag bibili ka pa ng lupa para sa space lang, para sa ibaon mo yung patay. Dito sa kanila parang nabili na nila yung space na yun, pero doon na halimbawa namatay na yung kamag-anak mo, kamag-anak mo, at hindi na sila bibili ng ng lupa. Doon na nila ilalagay lahat sa isang butas. Kaya nung nakita ko, nung binuksan nila, di ba sabi ko sa inyo, hindi sila kapag may snow o malamig, hindi nila binubuksan yung butas na yun. Yung butas. Nung binuksan nila, chismosa naman ako first time ako makakita ng ganyan. Para ignorante kung anong laman sa loob. Akala ko mga buto-buto eh. Nung nakita ko, puro yung parang abo, lagay ng abo, nandun na lahat. Mga yung mga buti-butilya, ano bang tawag doon? O yung mga parang butilya, anong tawag doon? Ganun na rin yung pag alam nyo, i-ano nyo sa comment. Andun na lahat. Ang daming nakalagay na doon sa lahat. Pero yung butas ng simenteryo na yon, yung sinasabi ko sa inyo, hindi nila bubuksan yun pagtagis no. Maghintay ka kung kailan available yung mga morgue, yung mga taong magbubukas nun. Ayun. Pero yung abo na cremate, hindi mo basta-basta naiuwi sa bayo. Mag-i-stay doon sa sa cremation area o doon sa morgue. Maghintay ka kung kailan nila, hindi mo pwedeng iuwi yung abo na yun sa bahay. Yun ang patakaran dito kasi nakita ko sa mismo, labi kong ganun. Nung binuksan nila yung yung sa cemetery, ba yung sa paglilibingan ng mga tao, yung atakol. Nung binuksan nila, ganyan ako eh. Nakiusyoso na rin ako eh. Nakita ko, puro doon puro yung maraming malalaking mga ganito, malalaking nakatakip doon. Nandun sila lahat. Sabi ko, ganito ba sa inyo? Sabi ko gano'n sa kanya. Nung umuwi na kami, tsaka ako nagtanong. Pero nakimaritis muna ako, nakatingin ako kung anong mga nandoon. Kaya ganun pala ang mga patay dito. Iba sa Pilipinas. Iba rin sa Taiwan. Iba rin dito. Pero ang Taiwan, kapag namatay ka doon, napakamahal. Kailangan, bago ka mamatay,
mag-iwan ka ng pera sa anak mo or sino man, at ibigay mo yung pera na yung pambili ng ataol kasi napakamahal doon. 150,000 ang magagastos mo. Magkano yun sa peso? Mga 250,000 or 200. Kapag wala kang ganong pera, ay nako, napakamahal. Ganyan. Ay sabi ko sa asawa ko, kung halimbawa namatay ako, huwag mo akong iuwi sa Taiwan kasi napakamahal doon. Dito na lang ako sa Europe mamatay. Ganon. Huwag mo akong ilibing sa sa Taiwan. Napakamahal doon. Ayan, sa kakatamis ko sa inyo. Ayan. Nakalimutan ko yung anak ko. Gugutom na pala. Iba ang patakaran dito. Pag namatay ka, hindi ka nila basta-basta ibabaon sa lupa. Maghintay ka, halimba't namatay ka ng December, itagis no, or November, namatay ka sa November dito, at tagis no pa naman sa araw na yon. Maghintay ka kung kailan magsasama, at saka kanila ibabaon. Maybe April pa. April, maganyang buwan. Spring, ganyan, kaibabaon ng mga tao rito, yung memorial. At saka maganda nung bago namatay yung lola niya, pinamahanan sa kanya yung lahat ng bahay. At saka alam niyang kasi matanda na mga 95 na. Bago siya namatay, binigyan niya yung anak niya, yung nanay ng lola ng asawa ko. Nanay niya, lola. Binigyan niya yung yung biyanan ko ng pera panglibing. Sabi niya, talagang inasikaso na niya yung yung burol niya. Sinigurado na niya. Ay sabi niya, pag namatay ako, ito yung perang gagastusin mo sa sa libing ko. Binigyan siya ng pera na 60,000 para sa sa panglibing raw sa kanya. Ayun, nagastos lang yata ng biyanan ko 13,000 lang yata. Adi mas maganda. Ayun. Mga ganyang taon, sinigurado na niya para hindi na mahuklima yung iiwanan niya. Oo. Kasi halimbawa, kahit dyan sa Pilipinas, kapag namatay ka rin, di ba, yung iniwanan mo, yung mga anak or mga apo, naoblema kung saan kukuha ng pamburo sa'yo, kung saan kukuha ng ataol. Kaya yung nanay ng biyanan ko, sinigurado na niya, nag-iwan na ng pera para sa libing niya. Diba? Ayan, ibibigay ko na sa anak ko yung ayan na yung bilis. Ayan, yung isda. May lemon pa ha. Ayan. Maganda pagkaluto, hindi napura. Dati nasusunog yan eh. Ayan. You want lemon? Of course. Ayan, of course daw. Gusto niya ng lemon. Hindi ko na nilagyan ng asin.